Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, nasa Sabado tayo na ika-4 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli. Kasama ko po ngayon si Father Frank Villanueva, pinaka-senior na pari sa Quiapo. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Middle East o sa gitnang silangan. Mga minamahal kong mga kapatid, si Propeta Jeremias ay pinagtangkaan na patayin ng kanyang mga kalaban na hindi makatanggap sa salita ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na kailangan na kilalanin siya, na siya yung pinangako na Mesiyas sa Ebanghelyo ni San Juan, pero hindi siya kaanong tinatanggap ng mga Parisiyo at mga Eskriba. Sa buhay natin, kuminsan, hindi natin katanggap-tanggap ang mensahe ng Ebanghelyo at kuminsan ay hindi na sentro ang ating puso sa ating Panginoon. At dahil dito, dahil sa ating karupukan at kinaan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinababatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias. Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan. Yaong aking minimithi ang hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayong itatakas at kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas, dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Pumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sino mang gaway linsad. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyaga aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propitang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba
ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa Kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Parisiyo. Bakit hindi niya siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga Parisiyo. Mayroon bang pinuno o Parisiyong naniwala sa Kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa Kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus nung una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan, nahatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaglik-sikat, makikita mo na walang propitang magmumula sa Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ika-4 na linggo ng Kwaresma o 4 na araw paghanda para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pagtanggap. Sa ating unang pagbasa, hindi nila katanggap-tanggap ang propetang Jeremias, kaya kanilang tinangkaan na siya ay patayin. Ito po atin na pakinggan sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 11, versikulo 18 at sumusunod. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, Kapitulo 7, verso 40 hanggang 53, ay atin po napakinggan na marami pong mga tao humahanga sa Panginoon at sinasabi na siya ay tunay na propeta. Siya ay hinihintay na Mesiyas. Pero hindi siya tinanggap ng marami at lalo't higit na ng mga Parisiyo. At sinasabi pa ng mga Parisiyo na ang naniwala kay Kristo ay mga sinumpa. Ito yung kawalan ng pagtanggap ng maraming mga kapanalig at mga kasama ng mga Parisiyo at mga Eskriba. Ano po ba ang mga Parisiyo at mga Eskriba? Una, ang mga Parisiyo ay isang kilusan na kanila pong ayusin ang pananalig nila na sila ay masugid na isagawa ang lahat ng nasa kautusan. Ang kautusan, yung pong tinatawag nating 10 utos, pero para sa mga Hudyo, mayroon pong 613 na kautusan. 613 na kautusan. Yun ang pagtingin sa mga Parisiyo na yun ang makaligtas. Ang pagsabuhay na nakasulat sa kautusan. Ang mga Eskriba, sila yung nag-aaral tungkol sa 3 tradisyon na tinatawag na Tanak. Tanak, ibig sabihin, tradisyon ng kautusan o Torah at tradisyon ng tinuturo ng mga propeta na tinatawag na Nabiim at ang tradisyon ng mga sining at karunungan na tinatawag na Ketubim. Kaya pag kumpunihin po yan ay tinatawag na Tanak, yun ang trabaho ng mga Eskriba na kanila pong pag-aralan ang tungkol sa 3 tradisyon
At sila po ang tinatawag na may kapangyarihan, may otoridad na mag-interpreta, magtuturo tungkol sa kahalagahan at kahulugan ng mga tradisyon. Kaya hindi rin nila katanggap-tanggap ang ating Panginoong Hesus. Dahil una, sabi nila, hindi siya Mesiyas dahil sabi nila ang Mesiyas dapat ipanganak sa Bethlehem. Doon naman talaga pinanganak ating Panginoon sa Bethlehem. Pero dahil siya lumaki sa Galilea, akala nila siya ay taga Galilea. Pangalawa, hindi katanggap-tanggap dahil siya ay nasa pamilya na hamak lang ng isang karpentero. Pamilya ni San Jose, ni isang karpentero. Kaya hindi siya katanggap-tanggap. Ano ba ang salitang pagtanggap? Sa salita ng ating Panginoon sa mga Hebreo at mga taga-gitnang silangan, ang pagtanggap ay tinatawag na kabala. Pero dahil ang ating Ebanghelyo nakasulat sa Koinoko na Grigo, ito po ay apodoce. Pero dahil ito ay nasalin sa Latin po, acceptatio, sa atin pong salita, ang pagtanggap. Kinakailangan po natin ang pagtanggap. Ang mga magulang, alam ninyo na kapag mayroon kayong anak na hindi ninyo katanggap-tanggap, magkaroon ng isang proseso ng iba ang kanyang ugali at magkaroon siya ng hindi rin maayos na relasyon sa loob ng tahanan o pamilya dahil sa kawalan ng pagtanggap sa isa't isa. Kapag ka ang mag-asawa, mabuti pa sa una ay nagmahalan, sa katagalan na hindi na tatanggap sa isa't isa, sila'y maghiwalay at sumakabilang bahay. Kaya ang resulta ng hindi pagtanggap ay mga masabi nating negatibo na mga resulta. Kailangan natin ang pagtanggap. Paano ba magtanggap? Ang pagtanggap, una sa lahat, ay pagtanggap sa sarili. Ang pagtanggap sa sarili dapat pagtanggap rin sa Diyos. Pero ang pagtanggap sa Diyos ay dapat din pagtanggap sa kapwa. Upang magkaroon tayo ng maayos na pagtanggap sa isa't isa, upang ang lahat ay makilala na mayroong Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng kabutihan, mayroong Diyos na siyang sentro ng buhay at nagbibigay kabuluhan at saysay ng buhay, kailangan unang gagawin natin ay ang pagtingin. Ano yung ating mga problema? Bakit mayroon tayong bias o hindi pagtanggap sa ating kapwa-tao? Kasi ang hindi pagtanggap, siyempre mayroon kang ibang paningin. At kung minsan ang hindi pagtanggap sa kapwa, nakita mo sa kapwa mo ang hindi mo matanggap sa iyong sarili. Kaya halimbawa, makita mo, pangit yung tao na yan, pero ang talagang tinututukan mo ay ang kapangitan ng iyong sarili at ugali. Kaya hindi mo katanggap-tanggap yung tao na yon dahil hindi mo katanggap-tanggap ang iyong tunay na sarili. Pangalawa, ang pagtanggap ay ang pagtingin ano yung mga katanungan at ang mga patterns na dapat nating tingnan sa buhay. Kung ito ba paulit-ulit. Paulit-ulit dahil mayroon kayong problema sa kalooban. Mayroon kayong problema sa pag-iisip. Mayroong problema sa puso, ibig sabihin na hindi mo katanggap-tanggap yung tao na yon sapagkat mayroong kang problema sa iyong sarili. Pero sinisisi mo ang iba, kaya hindi mo siya tanggapin, pero ang tunay na may problema ay ikaw. Kaya titingnan mo muna ang tunay mong problema. Bakit hindi ka bukas na tatanggap sa kapwa mo? Pangatlo, kailangan kang magkaroon ng tunay na kabukasang loob, kabutihang loob, habag, at pagmamahal. At kung hindi ka marunong mapagkumbaba, hindi ka mo matanggap ang iyong kapwa. Kailangan na ikaw ay magkaroon ng, ulitin ko,
kabukasang loob. Ibig sabihin, ang puso mo ay bukas na para sa kapwa. Ang pag-isip mo ay bukas din sa pagtanggap ng kanyang mga ideya, mga opinyon o pamamaraan. Kaya iyon ang kinakailangan upang makatanggap. Pang-apat, tingnan mo ang kalaliman ng iyong sarili. Ito'y tinatawag ko minsan sa psikolohiya ng inner child. Na ikaw ay kahit na adult na, medyo may edad na, may katandaan na, nanatili pa rin bata ang nasa kalooban mo. Kaya ang tawag diyan, inner child. Nagpakabata. At yung nagpakabata, isip bata, bata rin ang pakikitungo sa kapwa at mayroon kang mga tinatawag na bagahe na personal na hindi mo naigpawan yung mga tinatawag na personal na bagahe at dahil doon, hindi mo katanggap-tanggap ang iyong kapwa. Tanggalin mo muna yung personal na mga bagahe mo. Tanggalin mo muna ang iyong paraan sa pagtingin sa iyong kapwa at ang kalagayan sa iyong kapwa upang matanggap mo siya. Sapagkat kung hindi mo tanggapin ang iyong kapwa, ang tunay na hindi mo talaga tinatanggap ay hindi lang ikaw dahil hindi mo katanggap ang sarili, ang Diyos rin. Dahil bawat isa sa atin ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. Pag hindi mo tanggapin ang iyong kapwa-tao, kahit na sabi mo, naniwala ka ng Diyos, nagmahal ka ng Diyos, hindi totoo yan. Dahil hindi mo siya katanggap-tanggap, hindi mo katanggap-tanggap ang Diyos na may nasa imahen at nasa kawangis ng tao na kapwa mo. At ang pagkasunod, kailangan na ikaw ay gagawa ng dapat mong gawin na gusto mong gawin rin ng iba sa iyo. Ulitin ko po, dapat ikaw ay gagawa para sa kapwa mo na yun rin ang gusto mo na gagawin ng kapwa sa iyo. Kasi kapag ka ikaw ay para bang namimili sa iyong kapwa kung sino yung gusto mong tanggapin, kausapin o lapitan at pinipili mo dahil ayaw mo yung isa, ang sa totoo lang, ang pagpipili mo at ang hindi mo pagtanggap sa iba ay siyang pagtingin na ikaw ay kulang sa iyong pagkatao. Bakit po kulang? Sapagkat hindi katapat sa iyong pagkatao. Mayroon kang ginagawa na mga personal na maskara na tinatakpan mo ang tunay mong sarili kaya hindi mo matanggap ang iyong kapwa. Madalit sabi sa ating mga pagbasa, hindi matanggap ng mga Parisiyo ang Panginoong Hesus bilang Mesiyas. Hindi rin matanggap ng mga tao si Jeremias bilang propeta sapagkat mayroon silang bias, mga pag-iisip na mali at walang maayos na relasyon sa Diyos at sila ay punong-puno lang ng kanilang pamagmataas sa kanilang sarili. Kulang sila sa pagpakumbaba. Bilang tao, kailangan natin na tayo ay mapagkumbaba. May kabukasang loob. May habag sa ating kapwa. May pagmamahal. Upang tulad ng ating Panginoon, tinatanggap nating tunay ang ating kapwa-tao. Kapag ka tinatanggap mong tunay yung kapwa-tao, Diyos ang siyang tinatanggap. Ang pong Isus Nazareno ay siyang tinatanggap. Kaya, kailangan nating magmahal ng tunay at tanggapin ang ating kapwa kung kahit sino man sila upang ang Diyos ay siyang Panginoon ng ating puso. Amen? Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ng panampalataya ng isang Aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamagitan ng ating mga salita at gawa. Atin pong itutugon, ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan na espiritu ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming panampalataya sa buong mundo. Hiling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kalooban na nailati sa pagsuway at napinugod nawang sumunod sa iyo sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapang tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalugdan at ang pagkabuti namin iyong ikinararangal. Kay kaysa namang helsis si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito, pangpara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay, tuwing pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Leon 14 na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin ni Imlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kami lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubili na may galing na utos sa tulong ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggaton ni Kristo sa buhay namin. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare uli minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare uli minister. Kung iyong nanaisin aking aakuin at babalikatin ang krus mong pasanin, kung iyong iibigin, iputong sa akin koronang inangkin, pantubos sa amin. Kung pipiliin
ang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Mga kadiboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno in English or Tagalog at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kami na-organize sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na way inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong kay Quiapo Church sa kapwa ng hirap at hilangan. Salamat po kay Father Frank. Narito po, prakpakan natin si Father Frank. At lahat ng mga naglilingkod, naway pagparain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Tayo po ay kailangang tatanggap sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin dito, isabuhay natin ang ebanghelyo at turo ng ating Pong Isus Nazareno at ating ipahayag sa ating kapwa at isabuhay sa ating kapwa ang ating ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon po, ang basbas mga po lamang ito sa bagay, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Isus Nazareno, iniheg mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na pa sa ilangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basta nipo ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, ang aming hating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglayang awipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.